Paano mag-ipon ang mga empleyado? Isang practical na gabay sa financial stability at pag-asenso. Inihanda ni Kosh Relin. Magandang araw sa inyong lahat. Sa panahon ngayon na mabilis ang takbo ng mundo at puno ng uncertainty, hindi na sapat ang kumita lang. Kailangan marunong din tayong mag-manage at mag-ipon ng pera. Maraming empleyado ang masipag, pero bakit marami pa rin ang nahihirapan financially? Hindi dahil kulang ang kita, kundi dahil walang malinaw na sistema sa pag-iipon. Kada sweldo, ganito ang nangyayari. May pumapasok na pera, may mga bayarin, may mamagastos, at ang ipon, madalas wala o kulang. Ang pag-iipon ay hindi tungkol sa pagdadamot sa sarili. Ito ay tungkol sa disiplina, direksyon, at tamang desisyon. Ngayon, matututunan natin. Paano mag-build ng strong saving habit? Mga practical na paraan na pwede mong gawin agad. Isang sistemang gagana kahit fixed ang sweldo. Dahil sa huli, ang kita mo pwedeng lumaki, pero ang habits mo ang Bakit? Tunay na dahilan. 1. Financial security. Proteksyon sa emergencies, sakit, pagkawala ng trabaho, nakakabawas ng stress. 2. Freedom of choice. May options ka sa buhay, hindi ka napipilit sa maling desisyon. 3. Future goals. Bahay, negosyo, travel, retirement. Ang ipon ang nagiging tulay ng pangarap. 4. Iwas utang. Hindi ka aasa sa loans. Iwas sa interest at stress. Reality, isang emergency lang pwedeng magpabagsak sa'yo kung wala kang ipon. Part 2. Karaniwang problema ng empleyado. Mga madalas marinig. Sakto lang sahod ko. Next month na ako mag-iipon. Deserve ko to mindset. Walang tracking ng gastos. Lumalaki ang gastos habang tumataas ang kita. Ugat ng problema, hindi kakulangan sa kita, kundi kakulangan sa sistema at disiplina. Katotohanan, hindi sa laki ng kita, nasa laki ng natitira. Part 3. Formula ng pag-iipon. Golden Rule. Mag-ipon muna bago gumastos. Mali. Income minus expenses equals savings. Tama. Income minus savings equals expenses. Paano ito gumagana? Inuuna ang ipon. Ina-adjust ang gastos. Nagkakaroon ng disiplina. Kailan gagawin? Tuwing sweldo, walang palya. Saan ilalagay? Bank account, digital savings, hiwalay na account, napakahalaga. Ano ang sistema? Ang pag-iipon ay hindi isang beses lang. Ito ay isang paulit-ulit na proseso. Awareness, planning, execution, disiplina, consistency. Mga hakbang. Step 1. I-track ang pera. Gawin. Ilista ang kita. I-track ang gastos sa loob ng 30 days. Awareness equals control. Step 2. Mag-set ng saving target. Gawin. Simulan sa 10%. Pwedeng umabot sa 20%. Halimbawa, sweldo, 20,000 pesos. Ipon, 2,000 pesos. Step 3. Gumawa ng budget. Suggested, 50% needs. 3. Step 4. Automate ang pag-iipon. Magbukas ng hiwalay na account, automatic transfer, para maiwasan ang tukso. Step 5. Mag-build ng emergency fund. Target 3 to 6 months ng gastos. Halimbawa, gastos 15,000 pesos. Goal 45,000 pesos to 90,000 pesos. Step 6. Bawasan ang hindi kailangan. Tanong, kailangan ko ba ito o gusto lang? Common gastos, milk tea o kape, online shopping, subscriptions. Step 7. Dagdagan ang kita. Side hustle, freelance, upskill. Hindi pwedeng tipid lang, kailangang lumaki din ang kita. Part 5. Aling system ang babagay sa iyo? Which, piliin ang paraan. Beginner, 10%. Intermediate, 15 to 20%. Struggling, fixed daily saving. Piliin ang kaya mong panindigan. Disiplina muna bago emosyon. Marunong maghintay, delayed gratification. Mabuhay below your means. Maliit na ipon, malaking resulta. Consistency kay sipag lang. Goals muna bago pressure ng iba. Iwas comparison. Bawat piso may purpose. Habits, hindi shortcuts. Long-term thinking. Magbaon kaysa kumain sa labas. Limit online shopping. Gumamit ng envelope system. Mag-ipon ng barya. No spend days.
Bulk buying essentials. Tipid sa transport. Iwas upgrade agad. Mag-track ng gastos. Reward after saving. Financial. Handa sa emergency. May pang-invest. Iwas utang. Emotional. Peace of mind. Confidence. Less stress. Lifestyle. Mas maraming choices. Mas magandang future. Financial freedom. Ang pag-iipon ay hindi paghihigpit. Ito ay kapangyarihan. Part 9, Mini Self-Workshop. Activity 1, alamin ang daloy ng pera. Ilista ang kita at gastos. Activity 2, bawasan ang gastos. Hanapin ang 3 unnecessary. Activity 3, mag-set ng goal. Monthly saving target. Activity 4, gumawa ng budget. Activity 5, 30-day challenge. Consistent saving. Power message. Hindi sa laki ng sahod ang pag-iipon, nasa lakas ng disiplina. Closing message. Ang pag-iipon ay hindi isang beses lang. Ito ay isang habang buhay na habit. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang magsimula at maging consistent. Tandaan, maliit na ipon ngayon, malaking kalayaan bukas. Ang habits mo ngayon ang magtatakda ng future mo. Simulan mo na ngayon. Hindi lang ako magtatrabaho para sa pera. Pagpapatrabahuin ko ang pera para sa akin. Call to action. Mag-ipon na today kahit maliit. Mag-apply ng isang strategy. I-share ito sa iba. Inihanda ni Kosh Relin.